Dahil hindi naman sa amin directed yung warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay i-issue ng ICC. Ang mag-announce niyan, if ever, would be Karim Khan, yung prosecutor ng International Criminal Court, at ipapadala ito dun sa mga member states ng ICC o kaya yung bansa kung saan natatagpuan yung subject. Kalaunan, maaaring ipadala din sa Interpol or ipapadala din sa Interpol dahil may kasunduan ng ICC at Interpol tungkol sa data sharing. Yan ang mga paraan. Kanina narinig ko yung discussion, tama naman, perfect. Yan ang mga paraan na makakarating dito sa Pilipinas, itong warrant of arrest. Talagang wait and see kung yung ating Philippine government ay mag-i-implement nito. Kung sa akin, medyo mas okay pa sa akin o mas pabor ako na hindi mo na i-announce yung warrant. Kasi di ba pag ganito na matutunugan mo na o maririnig mo na, talagang may pagkakataong tumakas. Kaya yung diwa talaga ang esensya ay dapat confidential or secret yung request for or issuance ng warrant at yung execution na lang o yung implementation, dun na lang nagkakaalaman. Attorney Cristina, para lang mas malinaw sa atin, itong ganitong klase ng arrest warrant, saan po ba ito idinadaan dapat? Kasi sa mga pahayag, sinasabi, tama daw po ba? Dito ang sinasabi, dapat sa DFA idinadaan ito? Kung miyembro tayo ng ICC, DFA talaga ang ating representative. Doon magtatalaga o dun sa unit na yun, magtatalaga ng upo dun sa Assembly of States Parties. Usually, yan yung ambassador natin sa The Hague. Yan. Kaya lang, kung ganitong hindi na tayo miyembro, ang mukhang dediretso ito sa Office of the President. At siya ang magbibigay nito o na need to know basis dun sa mga tao. At dahil ang warrant of arrest, ang nakalagay naman dyan to all law enforcement officers. Hindi yan directed against the general public. Hindi siya announcement per se. Ang warrant of arrest mismo nakalagay ay to all law enforcement officers. Ang iniisip ko may dalawang departamento na pwedeng sumalo niyan. DOJ, dahil nasa kanila ang NBI, at DILG, dahil nasa kanila ang PNP. Yung NBI, doble pa yung posibleng doble nilang matanggap dahil sila naman yung head unit or lead unit natin, liaison, dito sa International Police Organization or Interpol. Attorney Cristina, no one ngayon in the government is saying na may arrest warrant talaga. Pero nag-i-issue sila ng statement na kung sakali man na may arrest warrant, handa daw po sila na ipatupad ito. Ano pong pananaw ninyo dito sa pahayag na yan ng Malacanang? Ay, kung ano man ang ibibigay nila, tatanggapin namin. Dahil sila talaga ang pwedeng umaresto. Nag-iisip na nga kami, pwede bang citizen's arrest? Hinahanap namin yan. Hindi daw pwede talaga. Isipin nyo na lang, ang dami nang nagbo-volunteer na pumunta sa Davao at humuli. Pero, kung ano at ano man, di pulis ang huhuli, yung bukas na offer, sabihin na natin, o yung kabukasan ng isip ng Philippine government, pabor sa amin sa ngayon. Ang kailangan lang talaga, kung anong bulalas, yun din yung aksyon. Ito po bang issue na ito, itong alingaw na ito na hindi pa kumpirmado sa ngayon, bago pa po lumabas sa media, alam nyo na rin po ito, Attorney Cristina? Because I remember, nung kausap po namin kayo before last year ni Sir Ted, here on the show also, you were saying na may naririnig na kayo na anytime may maglalabas ng warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nandun kami sa rally nung March 8, umaga sa may Liwasang Bonifacio. Dahil International Women's Day. Kasama ko yung mga nanay, kasi medyo may nagsabi na mukhang may warrant of arrest. Kapit-kamay lang kami na kung sana totoo. Pero lumipas yung araw nang walang official confirmation galing sa ICC. Ngayong araw naman, ang naririnig ko, posibleng magkaroon din ng warrant of arrest dun sa domestic charges. So, merong nakasampang reklamo kay Duterte na incitement to sedition. Tapos, di ba, noong December, nautusan din itong DOJ na buuin ang kaso sa crimes against humanity laban kay Duterte. Posible din na merong agalawan doon. Kaya, abang lang kami, mukhang lahat ng tao, ang tanong, huhulihin na ba kung ano man ang warrant na yan?
Ang narinig ko, no, sinasabi ni former Secretary Harry Roque na yung arrest warrant ay tungkol doon sa inciting to sedition at hindi sa ICC. Ano po inyong komento ron? Posible talaga yan kasi ngayon talaga nang susulputan yung mga sumisingaw yung baho. Finally, hindi mapapaharap na siya sa hustisya. Kaya lang, hindi ko kabisado yung process doon kung nasaan na sila. Pero ang intindi ko, nakaumang na yon at nagkaroon na ng preliminary investigation. At ito namang mga warrant of arrest, as soon as madetermina ng isang korte o kaya ng huwes na there is reasonable basis na talagang itong taong to ay malamang sa malamang ay guilty dahil reasonable certainty of conviction sa domestic courts ang parang threshold. Dito naman sa ICC, basta masabing there is reasonable basis to believe that he or she committed crimes against humanity and that there is possibility for this person, there's possibility of flight. Itong paglabas niya nga, could be an indication. Kaya sa bahagi ng ICC, palagay ko, mape-pressure ito ngayon. Opo. Dahil kayo po ay isa sa mga abogado ng mga nagreklamo po dito sa ICC, hindi ba kasama sa protocol ng ICC na copy furnish kayo ng arrest warrant kung meron man nga? Hindi po. Kung ang arrest warrant kasi ang objective ay ang paghuli, walang role yung mga biktima dito sa enforcement ng warrant. Sa investigation stage, medyo maliit lang din yung role ng mga biktima kasi ang tanging gawain namin ay dapat mag-submit ng ebidensya na isubmit na namin yun nung panahon ng preliminary examination. Nung pinressure namin or hiniling namin na buksan na yung investigasyon sa Pilipinas. Ang patuloy pa rin hinihiling sa amin ay magbigay ng impormasyon at saka sa general public gano'n na nga yung itsura. Sino ang may alam tungkol sa mga naganap, sino ang may alam kung sino ang mga kumana nito. Kaya nagbukas nga ng portal yung ICC Witness Appeals. Kung meron kang nalalaman tungkol sa mga nangyari noong panahon ni Duterte, yun ang role. Mas lalaki yung role syempre kapag nagsimula yung trial. Pero ngayon, abang-abang din kami. Opo. Totoo po naman, ma'am, na yung pong head prosecutor po sa kaso dito sa ICC ay nagtungo ng Pilipinas. Yan ang mahirap din i-confirm. Pero yung si Pato Bensuda, dahil nagkaroon naman ng confirmation din sa bahagi ng Philippine government, mukhang nakarating ng Pilipinas. Yung nauna. Pero si Karin Can, ang huli niyang punta, kung hindi ako nagkakamali, ay noong CHR, si Chito Gascon, para mag-lecture daw itong si Karin Can noon. Hindi pa siya prosecutor ng ICC. Opo. Pero kung may iba pa ba na mga prosecutors or investigators na nakarating sa Pilipinas, pinakamainam kung ang magkukumpirma ay Philippine government. Kasi kung kami, hindi namin masisigurado ang kanilang security, which is the most important part. Opo. Sige po. So, ma'am, dito po, sino po mga respondents dito? Hindi lang naman po ang dating Pangulong Duterte, di po ba? Yan na nga rin yung tanong. Pwede bang isa lang? Pwede bang marami? Depende yan sa ICC kung ano na yung napagpasahan nila. Pero kung ako sa kanila, ang nailatag na namin ay ang pinaka-responsable ay si Rodrigo Duterte. Katuwang niya si Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad nitong tokhang, lalo na dun sa mga patayan sa police operation. Meron ding nagkaroon ng impormasyon o ebidensya na nga, lalo na dun sa Quadcom, lumabas na si Edilberto Leonardo na dating bahagi ng NAPOLCOM ay kasangkapan para dun sa reward system. At dito sa reward system, dito mo na pwedeng ipasok o dito mo mapipin down yung mga killings ng vigilante. Yung mga unknown perpetrators. Kasi may reward Kaya lumalaki yung itsura. May iba pang mga pangalang binigay, pero titingnan natin kung paano yung development nito. Isa pa palang pangalan ay yung kasunod ni Bato de la Rosa na Chief of Police. Matapos niya si Oscar Albayalde. Opo, pero on record, ma'am, sa ICC so far, ang respondents talaga officially ay si dating Pangulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa, silang dalawa lang.
Ang hirap kasi sabing respondent dahil nandun pa tayo sa punto na inaalam kung sino yung mga may kasalanan. Yung nakaraang process, medyo makuti sila eh. Hinahati nila yung preliminary examination ng nakaraan, were there crimes against humanity committed? Ganon. Yes. The next stage is who are most responsible. Pero syempre, habang inaalam, merong bang nangyaring krimen, may mga pangalang lumutang. At 3 pangalan ang nababanggit kay Duterte, kay Bato, at kay Oscar Albayalde. Pero sabi din ng ICC dun sa portion na yon, sa totoo, sisilipin din namin yan hanggang city level na pulis. At ako nga, sabi ko, kaiba na pinasok na hiwalay ng segment yung investigation kasi meron silang lugar at panahon kung ano ang saklaw. Ang lugar na taklaw ng November 2011 hanggang June, thereabouts, 2016, ay Davao. Kaya kung para sa akin, posibleng mahagip, masaklaw ng investigation si Sara Duterte na naging mayor or vice mayor ng Davao. Lahat dapat masilip dito sa investigation na ito. Bago mo masabing, sa lahat ng mga responsable o may kasalanan, ito ang pinaka. Opo, sige. So, habang wala pa akong konfirmasyon, ano nga po dito sa mga binabanggit niyo pong mga pangalan, kung sila ba, kung sakasakali nga po ay kasama, no? Dito po sa pag-i-issue po ng arrest warrant, pero kung tutunghay lang po natin mismo yung sinasabi po ninyong main character dito na si dating Pangulong Duterte, sa usapin po ng politika, attorney, ano po ang inyong pananaw dito sa pag-aanalisa po ng iba na mukhang kung ikaw ang gobyernong nakaupo ngayon, hindi mo hahayaan na magamit ito sa politika, sa pamamagitan po, magamit ito para makalamang ang mga pambato ng oposisyon, particularly po yung ticket na ini-endorso ngayon ng dating Pangulo. Kasi kung siya ay uhulihin mo sa mga panahong ito, at mapapanood ng taong bayan yan at hindi maganda ang pagiging ang mga pangyayari, baka magkaroon pa ng ng sentimiento, sabihin na po natin, o simpatsya ang nakararami sa dating Pangulo. Kaya it will be prudent for this administration na patapusin muna ang halalan. Aware kami dyan na talagang mapupolitika. Hindi lang yung timing, posibleng yung the mere fact na i-implement yung warrant. Kaya para sa amin, kung tatanggalin mo yung politika, tatanggalin mo yung timing. Tama ba na hulihin si Duterte kapag may warrant of arrest? Tama. Tama ba na simulan yung impeachment trial? Tama. Kaya kung wala lang talagang politika, dapat gawin ito, hindi lang sa ngalan ng taong bayan, kundi sa ngalan ng hustisya all over the world. Kasi isipin nyo yung krimen na to, crimes against humanity, krimen laban sa sangkatauhan, kahit saan, tinitingnan itong mali. Ang hinihiling lang naman namin at ng korte ay humarap sa trial mismo, kung saan mas maayos na mapapadalo yung ebidensya, mas maayos na makakapag, sabihin na natin, batuhan ng mga akusasyon. Kasi kung ngayon, pupolitikahin o kaya ipopropaganda lang, talagang wala at mauuwi tayo sa hurt feelings, sa parang, kinikwento nyo, pinagchichismisan nyo ako, lagi niyong sinasabi, may warrant of arrest ako, wala naman. Ang importante talaga, merong mangyayari na judicial process para sa amin patungkol dito sa war on drugs. Opo, sige po ma'am. So, tayo pong pare-pareho ay, sabi nga po ninyo, no? Kayo po, you cannot confirm or deny. Kami po naman dito sa panig po namin, kami umaasa lamang sa opisyal na pahayag ng gobyerno o mga taong tulad ninyo na talaga nakatutok po sa isyong ito. Ano po, yan pong ating pong inaabangan. Sige po, so Attorney Cristina Conte, salamat muli po sa inyo pong panahon. Ito na lang po ang inyo pong reaksyon sa napakinggan niyo pong pahayag ng dating Pangulo sa Hong Kong. Kung inyo po napakinggan yung kanya sinasabi doon na hindi naman daw po siya natatakot nga dito at ang tangi lang po niya kagustuhan nga ay mapaayos ang buhay ng mga anak ng mga Pilipino. Yun po sinasabi niya doon sa Hong Kong kahapon. Please, ma'am. Nako, sabi
Sabi niya rin na wala raw siyang ginawang masama. Talagang yung mga biktima ang unang aalma dyan dahil nagbunga ng libu-libong patayan at ito na, nang hanggang ngayon talamak pa rin yung droga. Noong sumalang pa dito sa Quadcom itong issue na ito, lumalabas pa na mukha o posibleng protector siya ng isang drug lord. Kaya talagang kami nadidismaya na sa totoo kahit na anong sabihin niya, mukhang may ibang nangyayari behind the scenes. Disillusionado na kami dito kay Duterte at hindi na kami naniniwala sa mga